eto pong mga kakamping. Oo, binibira ng mga kakamping ngayon sila Leni Robredo. Hindi ko maintindihan kung bakit, 'no? Ang binabangayan po ngayon ng mga DDS, eh, yung kampo ng mga tinatawag natin dati na dilawan na ngayon po ay kakamping. No, kasi ho nung mga nakaraan, nakita ko din yung post ni Greco Bellica. Yung post ni Greco Bellica po mga bossing halos parang nagmamakaawa na sa mga kakamping, eh. Sabi, sana dumating si Leni Robredo, 'no? Walang kulay daw, walang halong pulitikal. Kumbaga, sana dumating doon sa, rally. Inimbita siguro ho nila. 'Di ba, Tato? Inimbita siguro nung mga DDS. Bakit? Kailangan na ho nila ng suporta ng kakamping ko, eh. Gusto na nila na dumami ho ulit sila, mga kababayan. Eh, biruin niyo tayo ho, mga boss chief amo, sir. Ano, dati nakasuporta tayo sa kanila. Dati, ipinagsisigawan din natin yung pangalan ni Duterte. Eh, kaso nakita natin, nagising tayo doon sa mga kalokohan. Hmm. Naalaman natin yung mga kalokohan, mga boss. O, di ba? So, ano na tayo? Alis na tayo sa kanila. Uy, bango! Oh, you pasok na? You go to school na. Bye! Love you! Bye-bye! Oy. Okay, you're going to come back. Okay. O yung ano, mga bossing. Ngayon, nagmamakaawa na sila doon sa mga kakamping. Kung maalala nyo, dati pa ho yan, mga kababayan. Simula po nung binisita ni Sara Duterte, si dating Vice President na ngayon ho ay Mayor ng, ng Naga City. Binisita. Para saan ho, mga bossing? Para magkaroon sila ng suporta. Eh kaso mga kababayan, let's say, sabihin na natin, dumalo si Attorney Leni Robredo doon. Tingin nyo po ba yung mga kakamping o yung mga supporter po na kakamping ay magsusunuran kay Attorney Leni Robredo? Hindi ho. Yan ang nakikita ko. Baka ang maaaring mangyari maiwanan si Attorney Leni Robredo at eto pong mga kakamping mag-stay lang po kung nasaan sila. Ganon ang posibleng mangyari dyan. Hindi, ang nakikita ko pasensya na, pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, pero ang nakikita ko, kung sakali lang huwag kayong pakisigurado mga DDS, imposibleng mangyari. Kung sakali na si dating Vice President Leni Robredo ay sumama doon sa mga DDS, hayaan nila. Pero yung mga kakamping, magi-stay lang po kila Kiko Pangilinan, magi-stay lang po doon sa mga original na mga kakamping. Ganon ang mangyayari dyan. Dahil tingnan nyo, sobrang sukang-suka at sobrang suklam na suklam po ang mga kakamping, mga bossing, dito sa DDS. Di ba? Ngayon, pinipilit nila si Leni Robredo na makipagtambalan siguro kay Vice Presidente Inday Sara Duterte para sa susunod na eleksyon. Ano? Hinggil sa posibilidad na kumandidato ulit sa 2028 bilang Pangulo, sinabi na po talaga ito dati pa ni Attorney Leni Robredo na mayor ng Naga City. Hindi na siya muna tatakbo at tatapusin niya ang kanyang termino doon po sa Naga City, mga kababayan. Bakit daw ho? Kasi dito na, sabi niya, naku, dito na lang ako sa Naga. Ang dami-daming problemang dapat asikasuhin dito. Mas magagawa nating ayusin dito. Sila na lang doon. Ang gugulo nila. Di po ba? Kung meron pong magiging kakampi yung mga DDS ulit, mga bossing, Chief Amo, sir, tingin ko ho, mga kababayan, pinakahuli o baka hindi maaari o baka napaka-imposible na maging kakampi ulit nila. Ito pong mga kakampi, hindi. Anong maging kakampi ulit nila? Wala palang ganun. Hindi pala nangyari yun. Diba? Sabi ni Ganing Archola, Pinklawan pero BBM muna tayo. Bagong Pilipinas. O, diba? Mga kababayan. Kasi ang dami nga nagsasabi. Yung ibang mga kakamping na ang sinasabi, hindi pa din ako kay Presidente Bongbong Marcos. Pero kung ang ipapalit nyo lang dyan, si Sara Duterte, baliwala din.
wag na lang, wag na lang. Dahil alam nila mga boss chief amo, sir, eh, wala naman din patutunguhan ng ating bansa. Eto, oh, yung kay Pangulo, visible ang mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos, mga boss chief amo, sir. 'Di ba? Talagang kapagka sinabi ni Pangulo, gagawin ito. At ang isa pa po sa nagugustuhan ng mga kakamping, 'no, kay Pangulong Bongbong Marcos ay ano po, mga kababayan, yung paglaban at pagdepensa sa Pilipinas upang hindi maangkin ng China ang ating mga teritoryo. Isa po yun, mga kababayan. At eto na nakikita nila na talagang nilalabanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang korupsyon. Sabi ni Emily Laureles, walang panahon, mayor namin, sa mga rally. Maraming dapat asikasuhin si Mayor Lenny dito sa Naga City. Correct. Wala naman yung patutunguhan eh. Yung mga rally-rally nila eh. 'Di ba? Umaasa sila. Alam niyo, umaasa sila doon sa rally ng Iglesia ni Cristo na pagkatapos ho ng rally na yon, mga boss chief amo, sir, eh, bago na ang presidente. Kung makita mo yung mga post nila, oh, yung iba diyan, ano sabi? President Sara Duterte. Tapos yung iba, ready na si Sara Duterte. Meron pa nga ho yung may banil na vlogger sa kilikili. Oh, sabi, "Oy, Vice President Sara Duterte, wag ka munang aalis ng bansa kasi any moment o sa mga panahon na ito, eh, maaari ka o malapit ka ng itanghal bilang pangulo." Kaya lang ho, mga kababayan, ano nangyari? Wala, nganga lang, iyakan. Wala kasing sumuporta na AFP. Inaasahan kasi nila na ang AFP ay ay susunod sa kanilang yapak at tatalikuran si Pangulong Bongbong Marcos at sasama doon sa kanilang stage para sumigaw na Bongbong resign. 'Di po ba? Tingin ko nga ho, yang 3 araw na rally na dapat na yan kaya naging 2 araw ho. Dahil hindi nila nakumbinsi ang AFP, napansin nila, ay wala. Kahit na nagsalita na si Amy Marcos, ay wala. No? Nagsalita na, adik ang Pangulo. Sinabi na kung ano-ano ni Amy Marcos, ay wala pa ding AFP na sumama doon. Kaya, o tigil na natin to. Total naman is, total naman, 2 araw na, eh yung pangatlong araw mukhang walang mangyayari, mga kababayan, kaya ganun. Wala na, hinto na lang. Okay na yung 2 araw. Di ba? Sandali. Okay na yung 2 araw. Ganun na lang. Sabi, o may nagsabi diyan kanina, nandiyan na si Nanay Survivor, no? Pambansang Nanay Survivor, shout out po sa inyo. May nagsabi diyan, hindi naman po kasi kami utu-uto. O, yung mga kakamping, wala pick mga pakutya, kaya sayang bayad sa kanila, nahiya na sila. Wala naman din ho, mga kababayan. Hindi ho sagot rally dito, no? Kung ang nakikita natin ho, mga boss chief amo, sir, na ang presidente, eh ganyan na. Talagang gusto pong sugpuin ang korupsyon. Eh bakit pa? Kasi po yung mga yan, eh ang gusto na lang po nila, mga boss chief amo, sir, is pumalit si Sara Duterte. Yan na lang po ang natatanging kagustuhan niyang mga DDS. Hindi na po iniisip niyan ang bansang Pilipinas, hindi na. No? Basta ang importante sa amin ay si Sara Duterte ang maging presidente. Sabi ni Shiro Kansaki, nakaporma agad si Inday Sayad, nakabarong. Akala niya, uupo na siya. Totoo ba? May picture na, may picture. Yung yung ready na, kaya lang wala eh. Kaya lang hindi nangyari. Flop ang nangyari, mga bossing, no?